Sa muling paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy ngayong linggo yung pagtalakay doon sa Article 4 o yung alegasyong may katungkulan doon sa alleged na pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos Jr. at former House Speaker Martin Romualdez. Noon nga pong nakaraang linggo, napakinggan natin yung testimonya ni NBI agent John Mark Calilong authenticate at nag-recorded videos ng Vice Presidente tungkol dun sa umano'y naganap na pagbabanta. Ngayong linggo naman, naka-schedule ding i-present ng prosecutor si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Inaasahang kasama sa kanyang testimonya ngayong araw ang naging resulta ng investigasyon ng NBI tungkol sa nasabing pagbabanta. Ngayong Lunes, inaasahan din na dadating sa Senado ang OVP Undersecretary at Chief of Staff na si Zulaika Lopez. At bukod pa dyan, ang House Legislative Secretary Bureau Executive Director Captain Belinda Bello ang ilan pa sa mga inaasahan na darating ngayong linggo. Si NBI Director Melvin Matibag, isa din sa mga inaasahan na witness o testigo para doon sa Article 4 ay sumulat po sa lead prosecutor na si Representative Jervil Luistro at aniya handa siyang tumestigo para sa prosekusyon. Ipinagbigay alam din niya na meron po siyang nakaschedule na conference sa ibang bansa sa Thailand mula July 21 hanggang July 22. Kaya sa kanyang liham, pinapakiusap niya na siya ay mapaaga ang pagtestigo. Aniya possibly by ahead of July 20, sana ay makatestigo na rin siya. Ngayong araw, inaasahan din yung paghahain ng memoranda ng magkabilang kampo tungkol dun sa subpoena request ng prosecution para doon sa BIR tax records at bank records ng Vice Presidente. Kasama po sa alegasyon ng Vice Presidente yung pag-amas ng unexplained wealth at para doon yung sinasabina na bank records at tax records at ng kanyang asawang si. Bukod pa dyan, ilan po sa mga alegasyon para sa Vice Presidente ay yung alleged misuse ng 612 million pesos na confidential funds, kasama din yung bribery at procurement irregularities sa Department of Education, maging ang alleged assassination threats laban sa presidente sa unang ginang at kay former Speaker Martin Romualdez. Kasama din po sa mga ibinibintang sa Vice Presidente ay yung kanyang unexplained wealth and inaccurate statements of assets, liabilities, and net worth. Mamaya pong 2:00 ay aabangan natin ang muling pag-convene ng Senate bilang isang impeachment court para sa pagpapatuloy ng impeachment trial para sa Vice Presidente. Mula po dito sa Senado, ito si Isabel Pechay, nag-uulat para sa Inquirer.